magandang umaga po. Good morning mga kapatid. Here we are today to worship God in spirit and in truth. Salamat sa panibagong opportunity, pagkakataon po na tayo ay nagkasipon upang siya isambahin at tuwalhatiin sa kanyang dakilang pangalan. So, salamat po sa pagkakataon na muli po akong nakatayo upang para mag-share po ng mga salita ng ating Panginoon sa Biblia. Dapat po si Brother Jason ang naka-schedule sa Bible study, but he is willing to give way para po sa akin, no? Para makapagsalita. Kaya po ako ang nasa inyong harapan upang magkatid po ng mensahe at aralin sa umaga ito. At ako po ay naghanda ng isang topic o isang pag-aaral na may kinalaman po sa kaawaan or loving kindness of God. Sa atin po pinamagatang God's mercy. No? Sapagkat ito po ay napakamahalaga sapagkat kailangan natin yung pag-ibig o yung awa ng Diyos sa atin. Sapagkat sabi nga ni Haring Solomon, sa First King, walang taong hindi nagkakasala. Kaya kailangan natin yung awa ng Diyos, yung kapatawaran ng Diyos, yung pag-ibig ng Diyos. At titignan po natin yung God's mercy on the perspective po ng mga prophets. So, today, we're going to study the book of Deuteronomy. No? Because this book, yung book of Deuteronomy, yan po ay, no? Yung book of Deuteronomy must studied and read by the prophets. No? Aside from they were being inspired by God. No? Dapat napag-aralan din o inaakala natin na kanilang napag-aralan o kanilang nabasa yung book of Deuteronomy sapagkat ito yung tinatawag na foundation, no? When we talk about the God's mercy. No? Dito po kasi isinulat o inilahad ni Moises, no, yung kautosan ng Diyos. No? At ito pong ito pong libro o book of Deuteronomy was meant or intended to shape the faith and life of the Israelites. Now, bakit po ito intended? Para hugugin ang pananampalataya ng mga Israelita. And also, sa mga sumusunod o susunod na henerasyon. Kasi po dito po sa chapter 6, verse 6 to 9, ganito po ang mababasa. Sabi po dito sa verse 6, "These commandments that I give you today are to be on your hearts." Sa verse 7, "Impress them on your children," sabihin, teach them on your children, pass them on their children. Ano po ipapasa? Yung itong kautusan, or in other translation, these words, or these commandments, ito yung dapat mong ipasa. Yung mga anak, sabi sa kanila, "These commandments that I give you today be on your heart, pass them on your children, talk about them when you sit at home, and when you walk along the road, when you lie down, and when you get up. Tie them as symbols on your hands, and bind them on your foreheads. Write them on the door frames of your houses and your gates." So, dito may tinutukoy ang author na si Moses ng commandments, or itong mga salitang ito, or mga kausang ito, na sabi ay ilagay nyo o tumingo sa inyong mga puso. So, ano ang kinalaman nito doon sa sinatawag nating God's mercy? At ano yung tinutukoy dito na commandments? No? What these commandments referring to what we read in verse 4 and to 5. Ito pong tinutukoy na these commandments ay mababasa bago sinabi niya po ni Moises dun sa chapter 6 verse 6 to 9. So, mababasa natin yung tinutukoy niyang kautusan o commandments doon sa verse 4 to 5 bago niya ito sinabi. So, sa verse 4 to 5, ganito po ang ating mababasa.
O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Sa verse 5, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. So ito pala yung tinutukoy na kautusan na sinasabing ilagay ninyo sa inyong mga puso at ipasa ninyo sa inyong mga anak. So, pag sabi, when you walk, when you sit, when you lie down, no? Ito pala yung tinutukoy na kautusan. No? So, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Ito yung tinutukoy na kautusan. Ito pala yung utos. No? So, ano po ang kinalaman nito sa love or sa God's mercy? No? Ito po yung tinutukoy. So, this commandment to love God is also being emphasized by our Lord Jesus Christ. Para po mas maintindihan natin ano yung kautusan ito. Sabi po sa Matthew chapter 6 verse 5, sa pangangaral po ng ating Panginoong Hesus, ito po ay tinanong siya, no? Alin ba sa Panginoon, alin ba sa mga kautusan ang pinakatakila? Anong pinakatakila sa kautusan ng Diyos? Kaya po sa verse 37, Jesus replied, yung kanyang sagot sa katanungan. So, in verse 45, Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind. So, inulit niya po yung kautosang nabasa tungkol sa Book of Deuteronomy o sa Lumang Tipan. Sa verse 38, this is the first and greatest commandment, and the second is like this. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. So, pinapagtibay po yung sinasabing kautusan, no? Na tinutukoy nga ay yung pag-ibig natin sa Diyos. Ay yung ating to love God with all our hearts, with all your soul, and with all our minds. Yun po yung tinutukoy na kautusan yun sa binasa natin sa atin. So, in-emphasize din ng ating Panginoong Jesus. So, tanungin po natin mga kapatid, why is it commanded to love God? Para po ma-connect natin maya-maya doon sa gusto natin talakayan na God's mercy. Tanungin natin, why is it commanded to love God? So, bakit po ipinagputo sa atin o sa mga Israelita na ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas? So, makikita rin naman po natin ang kasagutan doon po sa konteksto o sa aklat pa rin naman po ng Deuteronomy. Dito po sa chapter 10, verse 12 to 13, ganito po ang ating matutunghayan o makikita natin kasagutan. So, and now, Israel, what does the Lord your God ask of you? But to fear the Lord your God, to walk in obedience to Him, to love Him, to serve the Lord your God with all your heart and with all your soul, and to observe the Lord's command and decrees that I am giving you today for your own good. So, yun nga, talagang binibigyang diin na ano, no? Or what God asks of you but to fear God, to love God, walk with obedience, to love Him. So, yun po yung kautosang ni-emphasize. So, kaya ang tanong, why? What is it commanded? To love God. So, let us read the following verses para po makita natin yung kasagutan. So, in verse 14 to 15, ganito po ang ating mababasa. So, why? Why is it love? Why is it commanded? Sabi dito sa verse 14, to the Lord your God belong the heavens, even the highest heavens, the earth and everything in it. Verse 15, yet the Lord set His affection on your ancestors and loved them, and He chose you, their descendants, above all nations as His today. Yun po yung nababasa na. So,